ang mga boss, si Inday Sara nagpa-interview. Oo, nagpa-interview si Inday Sara. Ang sabi niya, tinatakot ako ng mga kupal na yan dyan sa impeachment. Akala naman nila, takot ako. I have nothing to lose. Putang ina nyo. Kung ma-impeach man ako at hindi na ako makatakbo, okay lang. Wala akong pakialam. Hindi ako katulad nyo na mga ganid at mga sakim sa kapangyarihan. Kung ito na ang aking huling pagtakbo sa politika, so be it. Hindi ko ikamamatay yan. Ganyan si VP Sara Duterte. Akala talaga nila, matatakot nila. Akala nila Inday Sara will fold. Akala nila yung bluff nila. Ito na yung sinasabi ni Basti Duterte. Na baka bluff kayo ng bluff. Tapos kagatin niyang bluff ninyo. Oh, puta paglabas yung mga barahan nyo pala. Bungi-bungi. Wala kayong kapana-panalo. So eto, pakinggan natin ang sinabi ni Inday Sara at niyanig nitong statement ni Inday Sara ang buong Pilipinas. Enough para magsibaitan yung mga aso. O yung mga aso na pilit kagat ng kagat sa kanila. Pakinggan natin to. Madugong impeachment trial daw ang gusto ni Vice President Sara Duterte. Ay kay VP Sara, gusto sana ng kanyang legal team na hindi na matuloy ang paglilitis. O, hindi ba? Ayaw na nilang matuloy yung paglilitis. Pero anong sabi ni VP Sara? No, ituloy natin. Putang ina, gusto nila yan, di ba? Maglabasan tayo ng baho. Lumabas yung utang na 8 million ni Luistro. O, putang ina. Sasabihan mo ako na ibalik ko yung utang ko sa Pilipinas, yung utang mo hindi mo pa binabayaran. Walang hiya, 8 million, kapal ng mukha mo, may kaso palang rape yung asawa mo. Kung makaturo kayo sa mga Duterte, parang may kasalanang malaki mga Duterte, yung pala. Utang ina, nagagahasa pala yung mga partidos nyo, ha? Buti na lang pala, magaling na abogado. Itong si Man Scarpio, bayaran mo naman yung utang mo, malaya na yung asawa mo eh. Hindi nakulong yung asawa mo, nanalo yata kayo sa kaso, tapos hindi pa binabayaran yung utang mo, kapal ng mukha mo, bigay ka ng bigay ng ayuda. Oo, kumbaga para kayong kapitbahay namin, may utang sa akin, pag sinisingil mo, wala daw, pero pag check mo kaninang umaga, nasa samgyupsalan. O, so ang sabi ni VP Sara, no, ayaw ko, kasi sabi nga sa kanya, ano na, wag na natin ituloy, hindi. Maganda ituloy yan para magkaalaman. O, hindi ba? Magkakaalaman ngayon, sino dito talaga yung merong liability sa Pilipinas? Sino dito yung mga naka-liquidation by certification? At sino dito sa atin yung magpapanggap na malinis? Oh. Pero sabi ng bise, mas gusto niya raw na magkaroon ng trial sa Senado. Kahit guilty o ma-acquit man siya, handa na raw siya rito. Yun oh, tingnan mo oh. Paano mo tatakutin yung isang taong wala nang pakialam? Hindi ba? Parang sinasabihan mo ako ng putay na kukulong kita tapos nasa Bartolina na ako. Gago ka ba? Wala na akong kinakatakot. Sinira nyo na yung buhay ko, sinisira nyo yung buhay ko. Lagi na ano pang kinakatakot ko, hindi ito ang buhay ko. Baka mas mayaman pa ako kung wala ako sa politika eh. Baka mas humaba pa buhay ko. You're actually giving me a favor. At least, kung ma-impeach na ako, wala nang magrarally sa tapat ng bahay ko na magsisisigaw ng Inday Sara Run. Wala nang ganun. At least, hay salamat, makapagpahinga na ako sa politika. Hindi na ako mauobliga. Kasi parang sumpa sa mga Duterte yan na kahit ayaw nila, yung tao yung may gusto sa kanila eh. So even if wala silang interest sa politika, pinipilit silang pumasok sa politika, ganyang kaganda pangalan nila. So you're actually giving her a favor by disqualifying her perpetually. Ay salamat, wala na, hindi na ako pipilitin tumakbo-takbo ng mga to. Focus na ako sa family, focus na ako sa business. Ngayon, nung hindi kumagat yung pantatakot nila, hindi ba sabi nga nila there's this one quote in the Game of Thrones. Oo, na yung isa doon si Tyrion Lannister, isa siyang unano na royal family. Ang sabi nga niya, yung kanyang kapansanan ay parang sabi nga, yung kahinaan mo at kapansanan mo, do not let them use that against you. Use it as a cloak. Kasi kapag hindi ka natakot, hindi ka na nasasaktan sa lahat ng mga batikos nila, immune ka na, hindi ka na nila kayang gibain. So si Inday Sara, sa normal at typical na isang patay gutom sa kapangyarihan, just the thought na hindi na siya makakahawak ng kahit na anong kapangyarihan sa gobyerno, talaga namang takot na takot yan. Takot na takot yan mga bossing. Si Inday Sara hindi. Actually, magiging masaya pa yan kasi at last, yung kanilang political curse, makakaraos na siya doon. Kaya anong itigil? Yung impeachment. Bayaan mo, mag-push through yung impeachment. Gusto nila yan eh. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, babahan ng dugo dito. Sa Senado, pag pupupugutan natin ng ulo, lahat ng mga self-righteous na mga puta, mga magnanakaw din naman ang mga yan. Hindi ba?
Hindi naman daw magkakaroon ng bloodbath sa Senado ayon sa isa sa mga House Prosecutor na si Laila de Lima. Si VP Sara lang naman daw ang lilitisin. May reaksyon na rin ang palasyo tungkol sa Yun ang akala nyo. Yun ang akala ni Leila de Lima na si VP Sara lang ang lilitisin. Hindi lang naman yung mga senador ang magiging judges dito eh. Magiging judges din dito yung mga Pilipino because impeachment is political. It is actually a trial na based on public opinion. Oh, so kapag ang mga senador dito sa impeachment court, again the senators, kayong mga congressman, wala kasi kayong kwenta. Binoboto lang kayo ng mga 100,000 mga tao dahil maliliit lang naman ang constituency ninyo. Ang constituency ng Senado, buong Pilipinas, their candidacy, yung kanilang pagiging senador ay nakabase hindi po sa performance. Nakabase po sa popularity. Do you expect a senator na i-impeach ang isang sobrang inapi-api, napakamakapangyarihan, matunog na magiging presidente sa 2028? Do I want to be enemies with this person o I want to be friends with this person? Kanino ako magiging kaibigan? Kanino ako magiging kaibigan? Ako bilang senador. Kanino ako magiging kaibigan? Sa mga congressman? Na putang ina mga hindi naman mga kilala. Oh, dito na ako kay Inday Sara. Kilala ng buong mundo. Ang tatay ipinatapon. Kapag in-impeach ko to, wala na, katapusan na ng karir ko. Kaya itong mga nagsipirma sa impeachment ni VP Sara, hindi lahat natalo. Kasi nga, napakaliit lang ng nasasakupan, lalo na kung probinsya, madaling bumili ng boto dyan. Pero sa nationals, napakahirap manalo, kailangan sobrang popular ka. Magiging popular ka kapag bumoto ka in favor sa impeachment ni VP Sara. Magiging popular ka kasi lahat ng Pilipino magagalit sa'yo. So ako, kanino ako sa side? Kanino ako sa side? Sa mga congressman na hindi naman ako niyan kayang tulungan? Sa mga congressman na 3 taon lang ang termino? Na nag-aagawan sa pera ng taong bayan dahil ang ikli-ikli lang ng kanilang panahon sa gobyerno? O dito sa future president na na talaga namang napaka-popular? Kanino ako kakampi? Oh. Alam mo, even the president right now doesn't want impeachment to push through. Why? Ma-expose sila. Kaya nga sinasabi niya, wala siyang kinalaman. Gunggong, wala kang kinalaman, anak mo yung tatanga-tanga. Besides, palpak nga itong impeachment na ito, unang-una sa lahat, si Marcoleta nandiyan dyan. Marcoleta knows what happened. May 3 impeachment, yung pang-4, yun ang nag-push through. Anong nangyari dun sa 3? So technically, may gusot ito. So palpak yung pagfa-file nito. Meron pang sinasabi si Makalintal. May sinasabi pa si Makalintal na isang election officer na yung impeachment daw na yan ay mawawalan na ng visa pagka umupo na yung bagong mga senador. Oo, kasi nga nangyari daw yung impeachment na yan nung 19th Congress. So therefore, dapat matapos daw yan ngayong 19th Congress. Matatapos ang 19th Congress sa June na. O may mga ganun pa, again, di natin alam yan, pero ito ay galing kay Makalintal na napakagaling na election lawyer. Yan si Makalintal, ang abogado ni Leni Robredo doon sa election protest ni Bongbong Marcos. Ginawa silang basahan yan, sila ni Garcia. O, so kanino tayo maniniwala, hindi ba? pahayag ng bise. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Medyo Pero, I want a bloodbath. Ito ang nakakatawa. Sobrang bobo talaga nitong spokesperson ng Malacanang. Ginawa na naman niyang literal. Bayolente daw, talagang bayolente. Si Inday Sara, hindi mo ba nakita? Si Inday Sara pinagmumura na yung mga congresswoman niya, ay mga congressman sa Maynila. Actually, sa'yo nga lang, bayolente na siya eh. Alam mo kung bakit? Mantaki mo idinikit ka kay Franz Castro, di umano, sabi nitong mga kumakalat sa social media, si Franz Castro, hindi naman daw teacher pala yan. Wala daw yung pangalan niya doon sa mga let passers. O hindi ba? So itong gunggong na ito, niliteral na naman niya, considering na litigation lawyer to. Abogado to. Yung sinasabi ni Inday Sara na bloodbath, ginawa niyang literal. Feeling niya mananaksak si Inday Sara doon. Kung mananaksak si Inday Sara doon, sana umatin ka. Oo, baka sakaling tamaan ka. may pagkabayolente ang tugon ng ating bisik. Violente talaga ang tugon niya, ma'am. And it's, ano po yan, it should serve as a stern warning
Bayolente talaga si Inday Sara ngayon. At nagsimula, bago matapos ang eleksyon, bayolente na si Inday Sara. It should serve as a stern warning that she will not take this sitting down. There's going to be a bloodbath. Magkakapahiyaan kayo. Ayaw niya na hindi matuloy ang impeachment. Gusto niya matuloy. Gunggong ka pala eh. Alam ni BP Sara eh, na yung articles of impeachment niya walang kakwenta-kwenta eh. So pagugulungin niya talaga yung mga puso at atay ng mga abogado na magko-question sa kanya diyan sa Senado. Considering na yung numbers pa ng mga ng mga senador favorable pa sa kanya. So yes, Claire Castro, bayolente na si Inday Sara, kaya humanda ka. Humanda ka dahil baka mamaya bilang na yung mga araw mo sa kapangyarihan. Masyado ka pa naman lulong. Masyado ka pa naman yung ulo mo lubong-lubo. Akala mo ikaw ng pinakamagaling na tao sa buong mundo. Na kahit kumain ka na ng EBAC ni Bongbong Marcos, basta lang maipagtanggol mo siya. Presidente. Pero we hope that it is just a figure of speech. Bobo, di ba? We hope that it is just a figure of speech. Oh, you think this is literal? Umabot ka bilang spokesperson at yung mga ganitong terminologies pagdating sa kasuhan, hindi mo naiintindihan. Kawawa ka naman, Claire Castro. Claire Castro, kung ako magulang mo, ikakahiya talaga kita. Utang ina, nagpalaki ako ng tanga. Nag-aral ka. Pucha, inalagaan ka, tapos tumanda kang tanga. I hope that this is just a figure of speech. Gunggong ka ba? Diyan sa korte, bawal magdala ng armas, tanga. Alam mo naman yan eh. Di ba, Claire Castro? Alam mo naman yan na pag pumasok ka sa isang korte, ikinakapkapan ka, kailangan wala kang dalang baril. Yung mga pulis nga, pag pumapasok sa mga RTC, walang baril eh. Hindi ba? Tapos gagawin mong literal yung bloodbath? Pero, alam mo, sana nga literal eh. Tapos sana ikaw ang unang tamaan eh. Para mabawasan yung tanga sa Pilipinas. Masyado na kayo marami. So yun ang tugon ng gunggong. At Pulpol na spokesperson ng Malacanang, sana daw hindi daw yun literal. Anak ng tinapay, Claire, nakakadiri ka. Oo, ewan ko ba kung bakit nandiyan ka pa. Mga kapatid, Ayun, mga kapatid. So, ayan yan ang binitawan ni Inday Sara. At ang sagot ng Malacanang, ang sagot ng Malacanang is, sana daw, hindi daw yan, hindi daw yan literal. Alam mo, balita ko, kinakahiya ka na daw nilibayan. Saan ba pakicheck nga rin to, baka naman sa recto lang nag-graduate to. Diyos ko po, I truly want a trial. I want bloodbath talaga.